Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo, mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, ito pong si Manong Chabit po mga tambay, dahil alam naman po niya sa sarili niya na siya rin po ay malalagay po sa bingit ng alanganin, katulad po ni retired General Romeo Pocis mga tambay. At siya po ay nagsalita na rin na siya po ay handa pong makulong. At kung siya po ikukulong, ay handa po siya magpakulong, mga kababayan. Para lang po labanan niya ang korupsyon at maanumalya na ginagawa po ng binagong ang Pilipinas sa pera ng taong bayan. Ay handa po siyang makulong kung siya po ikukulong ng binagong ang Pilipinas. Pakinggan po natin ito, mga kababayan. Arrested because of possible inciting to sedition because of what we have mentioned here? Ako nga, we are not violating anything. Hindi ko sinasabi patanggal si Marcos eh. Just stand up against graft and corruption. That's not inciting. Maski na. Kung gusto nila ako kulong nila ako. I don't mind. By the way, for the information of everybody, they tried to file a plunder case against me. Hindi po totoo yun. Kung totoo yun, magpapakulong ako. Hindi na kailangan ng trial. So maliwanag yun na panakot sa akin, walang plunder. Pinahin lang plunder para lang masabi na, ganun sila eh. Papal sila, pero walang plunder. Ako, sinakangkang nila pero wala akong kasalanan. Time to make a Mga choice. tambay, wala daw po kasalanan si Chavit Singson. Sandali lang po. Ayan po. Ano natin? Sir, two more questions, sorry. You just mentioned about the possible snap election just in case Marcos will be ousted. So that means it should not be through the succession, like Vice President Sara Duterte would be the next president, but there should be a snap election. Yes, I'm not for anybody. Ako, neutral ako. So, it will be up to ang pinagkakatiwalaan ko lang Supreme Court Justices. So, kung anong mag-decide nila, and the religious group, mag-usap-usap kung anong klaseng gobyerno ang itatayo natin. Mas maganda kung sila. Sorry, last question. When you were reading the letter, open letter for General Bronner, you have mentioned the West Philippine Sea. With due respect, I'm wondering because some people might think that China could be behind this or somehow China, there's these foreign forces who are behind these actions right now. So, Yan po mga kababayan. At napakarami po itinatanong ng media. At alam naman po natin na nag-open letter po siya kay Bronner. At syempre, binanatan din po niya si Tambaloslos na itinatago daw po si retired Marine. Si retired Marine Gutesa, hindi ba? Si Sergeant Marine Gutesa ay tinatago raw po ni Tambaloslos. Binanatan din po niya yan. At syempre po, ang kanya pong batikos kay Bronner, mga kababayan. Hindi po ba? kaya dito po mga kababayan, ito pong sinasabi po ni Manong Chabit, mga kababayan, ito po ay nangyayari po sa ating bansa ito na ito po bang taong bayan? Nakita nyo po ang nagpunta. Daan-daang libo ang nagpunta. Di ba? Nagsasalita at binabatikos ang korupsyon ng gobyerno ng binagong Pilipinas. Di ba? Nahandyan yung galit, pagkadismaya ng taong bayan. Kaya nga po napakaraming nananawagan eh. Dahil ang korupsyon na hindi po natitigil hanggang ngayon. China-chap lang nila. Hindi po ba? At yung sinasabi po ni Manong Chabit na siya po ay handa at willing at siya ay magpapakulong kung talagang may inciting sedition o rebellion siyang ginawa sa ating bansa. Dahil kalayaan po ng isang Pilipino ang demokrasya na ang ating bansa po ay nasa demokrasya. Malaya kang magpahiwatig na iyong freedom of expression at freedom of speech
Hindi po ba? At lalong-lalo na kung kinukundina mo. Kung kinukundina mo lalo ang iyong hinalal, ang sinasabing lingkod bayan, hindi po ba? Binabatikos at kinukundina mo ang ginagawa nilang malawakang korupsyon dahil tayo ang naglagay sa kanila sa kanilang mga posisyon at karapatan natin na sila'y kundinahin kung tayo'y ninanakawan na nila dahil wala po silang maipakitang magagandang programa, proyekto na kapakipakinabang sa atin. Bagkus nagkamatay pa ang ating mga kababayan at nilubog pa tayo sa napakatinding pagbaha ng kanilang mga proyektong pinagmalaki. Hindi po ba? Pera ng taong bayan ang ginagastos nila. Pero wala tayong napala sa mga hayop na yan umano. Kaya po matapang po na sinasabi po ni Manong Chavit, willing at handa po siyang magpakulong kung siya po ipakukulong ng binagong ang Pilipinas. Ay willing po siya at kung gusto nila na siya ikulong, ay ikulong ninyo o ikulong na daw po siya mga kabayan kung siya po napatunayan na siya po ay nag-aaklas para po sa kaguluhan ng bansa. Ang sinasabi nga po natin, unang-una, patunayan mo kasi. Hindi po ba? Una-una ang issue sa'yo, pulburon. Pati ang kapatid mo, inaakusahan ka ng iyong ate na matagal ka na at ang iyong buong pamilya ay gumagamit ng pulburon. Pero wala kang ginagawa. Dahil gusto nga ng ate mo ay magparehab ka na. Hindi po ba? At walang mapupuntahan ng bansa. Kaya nga lang po, ang nangyari po sa ating bansa ay naging sindikato na. Napasok na po ng sindikato ang ating bansa. Yan po ay pinatotohanan po nung nabubuhay pa si Percy Lapid. Sindikato na po ang pumasok sa ating bansa. Kaya po ang ating bansa ngayon, mga kabayan, ay dadanasin pa natin hanggang sila umano ay hindi po bumababa at nawawala sa kanilang posisyon. Dire-diretso po ang paghihirap nating mga Pilipino sa kanila, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang maiksi po nating komento kay Chavit Singson at napakarami niya pong pinahayag, lalo-lalo po noong nakarang araw at napakarami po at dokumentado raw po ang kanyang mga binitawang salita, di po ba? Lahat po na sinabi niya na maanumalyang korupsyon na ginawa ng binagawang Pilipinas ay meron po siyang patotoo. Meron po siyang mga dokumento na magpapatotoo, lalo-lalo po ang ginawang maanumalya, flood control at mga ghost project. Nangunguna na po ngayon ang isang damukal po na binuhusan ng pondo ang Ilocos Norte. Yan po ang pinasabog din ni Chavit Singson. Kaya po, hindi malayo na siya po ay puruhan na ng inciting to sedition o rebellion, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga kababayan sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Annie Jo, kay Balance Vision TV, kay Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako Jovelyn Watanabe, ako si Pilam, Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong at Bei Chichiyoko. Thank you po mga bayan. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, yung ating pong mga dasal at panalangin na tayo pong lahat ay ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo na tayo pong lahat ay mailayo sa kapahamakan, mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo Duterte. At syempre po, makabalik na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, ingat-ingat po tayo. At syempre po, taste po
At God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo. Paalam. Bye-bye.